Okay, so ito po yung kuha natin ng underground river sa labas bago pumasok dun sa cave. So, mapapansin natin, medyo may kakaiba siyang smell kasi nga maraming bat inside. Pero tolerable naman siya. Tapos yung dadaanan sa labas, papunta dito sa river, may mga unggoy na masasalubong, yan. So may mga instruction yung mga yung mga tour guide natin na bawal magdala ng pagkain or ng plastic kasi pag nakita yun ng mga monkey, hahabulin kayo ng mga monkey tapos kukunin yung pagkain niyan. Kumbaga baka hindi kayo tigilan. So ito, bago pumasok dito sa cave, may bibigay sa inyong earpiece kung ano yung maririnig nyo doon. It's a documentary about the underground river. So, lahat ng mga kwento inside the underground river, yung mga makikitang images, yon habang sinasagwa ng mga bangkero natin, yun, pinapakita nila doon sa kanilang ilaw kung ano yung mga naririnig natin about the underground river, yung mga kwento. So, kung papasok ka na sa loob, kailangan meron kang magandang imagination of the things that you will see inside, yung mga shape ng mga stone, yung mga pangalan ng mga stone. Syempre sa sobrang kapag hindi ka naman familiar, hindi mo na ma-memorize yung mga pangalan nila. Pero angkop naman dun sa audio na may mga iba-ibang shape na i-mention sila na makikita mo talagang ang galing, amazing kasi hawig talaga siya dun sa pag-build up nung image na makikita mo dun ng mga stones. Tapos, ayan, pagdating mo sa loob, medyo may mga water that's dripping from the stones, so you will be advised na wag tumingin pataas or wag ibuka yung bibig kasi baka mamaya mainom yung tubig or ma-ingest. So bawal yun kasi nga hindi natin alam kung ano yung mga chemicals na meron yung mga tumutulong tubig na yun. Tapos ganyan siya kadilim inside. Ayan, talagang yung ilaw lang ng bangkero ang ginagamit kapag nasa loob kasi sila yung nagfo-focus nung mga stones sa loob habang nakikinig ng audio. So maganda naman yung pagkakagawa ng audio. Ayan, tapos eto, habang papasok kayo, meron namang ibang mga bangka na makakasalubong nyo na palabas na. So two-way siya. Ayan, tapos pagpasok nga pala, may maririnig nyo yung mga sound ng mga bat kasi napakarami talaga nila. Minsan lilipad sila malapit na sa inyo, pero sa experience naman namin hindi naman sila tumama sa amin or something. Medyo medyo malayo-layo naman sila. Pero merong isang lugar dyan na info-focus na talagang nandun sila nakastay. Ang dami nila. Ayun. Basta wag lang daw masyadong mag-iingay. Tapos bawal magbukas ng ilaw para yung ilaw lang na nakabukas yung sa mga bangkero lang. Ayan. Ma-enjoy nyo naman inside lalo na kung mayroon kayong imaginative mind. Kasi magaganda yung mga rock formations na ipapakita nila. May mga formation ng mga vegetables, fruits, ganyan. Meron pang Last Supper. May artista pang babanggitin inside. Ayan, basta marami siya. Yung tour inside will take about 45 minutes. Ayan, yung buong tour. So, you can just imagine yung pagsasagwa ng mga bangkero na tuloy-tuloy yun. Tapos,
kailangan yung pagsagwan nila talagang kasabay nung pinapakinggan na audio kasi para kang nanonood ng sine sa loob. Ayan, kudos nga pala sa mga ano natin, mga taga Palawan, galing ng naisip nila. Tsaka sana mas marami pang makarating dito sa lugar na to, lalo na yung mga kids, may enjoy nila. Informative and also magandang way para ma-introduce natin sa kanila yung nature, yung wonders of God's creation. Bali, bago nga pala pumasok, bigyan kayo isa-isa ng helmet dahil may mga water nga that's dripping from the stone, so kailangan naka-helmet kayo para hindi matuluan yung mga ulo nyo. And then, so yung sa mga damit nyo, pwedeng matuluan kayo nung tubig or matuluan kayo ng mga galing sa bath. So, yon. Tapos, ayan. So, pag nakikita nyo tong video, akala nyo lang, ano siya, nafo-focus lang siya dun sa mga stone. Pero, yan, mas may enjoy nyo kapag may audio kasi, yun, nandun yung story ng mga stones na yan na nandyan na for so long. Napakatagal na ng mga bato na na-form dyan sa loob ng cave. Tapos, yun nga, gaya ng nabanggit ko kanina, may kanya-kanya silang story, may kanya-kanyang portion, may portion na may mga fruit, may portion na may mga vegetable, may portion na may mga tao na makikita, may mga places ganyan na makikita. Meron pang huge candle formation ng rock, ganda rin nun. Tapos ayan, tuloy-tuloy lang yan, makikinig kayo dun sa audio habang nagsasagwan si Bangkero, habang papasok kayo, yung iba naman palabas na. Pero nabanggit sa akin nung isang kaibigan ko na during their time, medyo hindi pa ganun kadami siguro yung nandyan sa lugar, kaya lang sila lang yung wala silang nakakasalubong na mga bangka. Pero this time siguro ang dami kasing mga parokyano rin na kasabay namin, so two-way siya, kaya okay din naman kasi at least may mga makakasalubong kayo. Ayan, pag matatakotin ka sa dilim, medyo magdadalawang isip ka, pero safe naman siya kasi meron namang vest. Tapos yun nga, hindi naman masyadong nagmamadali yung mga bangkero sakto lang yung bilis ng bangka namin, ganyan. Sa iba siguro yung ganitong sobrang dilim, medyo creepy feeling na, pero ako kasi hindi ako masyadong matatakotin sa ganitong madilim. Ang maririnig mo lang kasi dito usually yung sound ng mga bat na mararamdaman mo na nandiyan lang sila, or anytime pwede silang
lumipad ang malapit sa'yo in total darkness. After the tour, yung mga earpiece, iuwi nyo na yon sa inyo na yon kasi bayad na yon. So, iiwan nyo na lang yung, yung recording nila, yung audio recording na sa kanila. Masasabi ko ang pagpunta dito sa Underground River, isa sa pinakamagandang experience ko. Kasi considering na this is one of the 7 wonders of the world at nandito siya sa Pilipinas, so bilang Pilipino, maganda rin yung ma-experience mo na makarating dito sa ipinagmamalaki ng iyong bansa. Hindi siya yung experience na totally talagang masayang masaya ka na nakita mo, kasi nga going inside the cave is medyo creepy, ganyan, madilim kasi. Pero the fact na yung itong wonder na ito na hindi common sa lahat ng lugar na pupuntahan mo, ma-witness mo na nakita mo with your own eyes is considered na an experience talaga that is worth trying. Masasabi mo itong lugar na ito hindi yung common place na papasyalan mo lang. Ito yung talagang kapag napuntahan mo na, siguro hindi mo na consider na puntahan ulit, pero maganda napuntahan mo siya. So, this is me reporting about the underground river of Puerto Princesa, Palawan. Thank you for watching this video. Bye!